Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ozzy, Voice of the Forest. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pagsasabi ng tagapagsalaysay na milyon-milyong uri ng nilalang ang umiiral sa mundo, ngunit madalas sinasabing isang nilalang lamang ang sapat upang magdala ng pagbabago. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa puso ng kagubatan ng Amazon kung saan nakatira ang isang batang orangutan na nagngangalang Ozzy kasama ang kanyang mapagmahal na pamilya. Puno ng kuryosidad at paghanga, sinimula ni Ozzy na tuklasin ang makulay niyang tahanan habang ginagabayan at pinuprotektahan ng kanyang mga magulang na nagtuturo sa kanya ng paraan ng pamumuhay sa gubat. Isang araw, masyadong napalayo si Ozzy sa kagubatan at muntik nang makain ng isang buwaya. Mabuti na lamang at dumating agad ang kanyang ama upang iligtas siya, at kalaunan ay nalaman niyang kaibigan pala ng kanilang pamilya ang buwaya. Araw-araw, masayang namumuhay si Ozzy kasama ang kanyang mga magulang sa isang masaganang kagubatan kung saan mayroon silang lahat ng kailangan nila. Ikinuwento rin ng kanyang ama ang mga mababangas na laban na pinagdaanan niya upang maprotektahan ang kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, nagbago ang lahat isang gabi nang magsimula ng malalaking sunog ang isang korporasyong tinatawag na Green Czar sa pamumuno ni Mr. Palm upang linisin ang kagubatan para sa kanilang proyekto. Habang nilalamon ng apoy ang kanilang tirahan, desperadong sinubukan ng mga magulang ni Ozzy na dalhin siya sa ligtas na lugar. Biglang nadulas ang kanyang ina at nahulog mula sa sanga, ngunit nasalo siya ng kanyang ama sa tamang oras at sinabihan si Ozzy na umakyat pataas upang makaligtas. Nang makarating sila sa ligtas na bahagi, pinatalo ng kanyang ama si Ozzy mula sa itaas. Ngunit nawalan siya ng kapit at nahulog diretso sa landas ng apoy. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, dumating ang isang wildlife rescue team at iniligtas siya mula sa sunog. Dinala nila siya sa kanilang santuwaryo. Kinabukasan, nagising si Ozzy sa isang hindi pamilyar na lugar. Takot siya at maingat sa mga taong nasa paligid kaya nagtago siya mula sa mga tagapag-alaga dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga ito. Gayunpaman, naging matiisin ang rescue team at unti-unti siyang pinakalma. Sa pagdaan ng panahon, nagsimulang maging komportable si Ozzy, lalo na nang makilala niya ang grupo ng mga orangutan na naging bago niyang pamilya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumitaw ang katalinuhan ni Ozzy. Napansin ito ng isa sa mga tagapag-alaga na si Dr. Kironi at tinuruan siya ng sign language. Gamit ang makabagong aparato na kayang isalin ang kanyang mga senadoryas tungo sa mga salita, natutong makipag-usap si Ozzy sa mga tao. Dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan, mabilis siyang sumikat. Nagsimula siyang gumawa ng mga life hack videos gamit ang kanyang tablet, tulad ng paraan ng pagpitas ng prutas gamit ang parachute at paggawa ng kahoy na elevator upang hindi na umakyat sa hagdan. Dahil sa kasikatan ng kanyang mga video, inimbitahan sina Ozzy at Dr. Kironi sa isang programa sa telebisyon upang pag-usapan ang kanyang kasikatan. Ginamit ni Dr. Kironi ang pagkakataon upang ipaalam ang masamang epekto ng pagkakalbo ng kagubatan sa mga hayop. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng mga orangutan sa kalikasan dahil tumutulong silang magkalat ng mga buto ng puno na mahalaga sa muling pag-usbong ng kagubatan, na itinuturing na baga ng ating planeta. Ngunit mas interesado ang host sa kakayahan ni Ozzy na magsalita kaysa sa mensahe tungkol sa kalikasan. Tinawag pa niya si Ozzy na unggoy. Agad siyang itinama ni Ozzy gamit ang kanyang sign language at translator device, sinasabing isa siyang orangutan at hindi unggoy. Nang ipagpatuloy pa rin ng host ang pagtawag sa kanya ng ganoon, pabirong tinawag naman siya ni Ozzy na kalbo. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang sumikat si Ozzy at nakatanggap siya ng maraming regalo mula sa kanyang mga tagahanga. Habang binubuksan niya ang mga ito, nakakita siya ng isang Solar Pro Red tablet na para lamang sa kanya. Nang i-unlock ito ni Dr. Kironi, may video na nagsimulang mag-play tungkol sa organisasyong Green Czar at sa proyekto ni Mr. Palm. Dahil dito, nag-alala sina Kironi at ang kanyang kasamahan kaya kinuha nila ang tablet at iba pang gamit ni Ozzy, na labis niyang ikinasama ng loob. Nang gabing iyon, isang unggoy na nagngangalang Chance ang palihim na pumasok sa teritoryo ng isang mangangaso malapit sa rescue center habang naghahanap ng pagkain. Nakakita siya ng tsokolate at masayang kinain ito, ngunit nagising ang mangangaso at hinabol siya habang nagpapaputok ng baril. Sa kabutihang palad, nalinlang siya ni Chance at nakatakas. Dahil sa ingay, natakot ang mga orangutan kabilang si Ozzy at nagsibalikan sila sa kanilang mga silid. Hindi nagtagal, dumating si Chance sa rescue center at nagtago sa silid ni Ozzy. Ipinakilala niya ang sarili bilang, ang nakaligtas, mula sa labas ng pader.
Napansin niyang hindi pa nakakalabas si Ozzy sa rescue center at mas sanay ito sa piling ng mga tao. Nakiusap si Chance na ilihim nila ang kanyang presensya at pumayag naman si Ozzy at ang kanyang mga kaibigan. Nang dumating si Dr. Kirani upang tingnan si Ozzy, mabilis na nagkunwari si Chance na tumutulong lamang sa pagtatapon ng basura. Samantala, nananatiling galit si Ozzy kay Kirani dahil sa pagkuha ng tablet. Ipinaliwanag ni Kirani na mahal niya si Ozzy at ginagawa lamang niya iyon upang protektahan siya. Pagkaalis ni Dr. Kirani, kinuha muli ni Ozzy ang kanyang tablet. Habang ginagamit ito, nakakita siya ng animated na puno ng palma na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa influencer program ng Greenzaur. Hinihikayat ang mga influencer na purihin ang ginagawa ni Mr. Palm para sa kagubatan, at ang perang kikitain sa mga video ay sinasabing mapupunta sa santuaryong para sa mga hayop. Labis na nagulat si Ozzy nang makita niya sa larawan ang kanyang tunay na mga magulang at napagtantong buhay pa pala ang mga ito. Dahil dito, determinado siyang mahanap sila. Ipinakita niya ang larawan kay Chance, at nang makilala nito ang kagubatan sa larawan, pumayag itong samahan si Ozzy sa bahagi ng paglalakbay kapalit ng pangakong magpapatuloy siya ng mag-isa pagkatapos. Inihanda ni Ozzy ang kanyang survival kit at malungkot na nilingan ang rescue center sa huling pagkakataon bago tuluyang umalis kasama si Chance sa ilalim ng dilim ng gabi. Habang naglalakbay sila sa kagubatan, nahihirapan si Ozzy sa mga simpleng bagay tulad ng pag-akyat sa puno at pagtalon sa mga sanga dahil nasanay siya sa pamumuhay kasama ng tao. Ngunit sa tulong at paggabay ni Chance, unti-unti niyang muling natutunan ang mga kasanayang kailangan upang mabuhay sa gubat. Sa isang pagkakataon, muntik nang mahulog si Ozzy mula sa sanga dahil sa bigat ng kanyang survival kit. Tinulungan siya ni Chance sa pamamagitan ng pagbabawas ng laman nito. Halos maitapon pa niya ang tablet nang hindi alam kung gaano ito kahalaga kay Ozzy, ngunit nasalo ito ni Ozzy gamit ang kanyang paa. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Samantala, sa rescue center, nag-aalala si Dr. Kirani nang mapansing nawawala si Ozzy. Hinanap niya ito ngunit walang bakas. Sinabi ng kanyang kasamahan na umalis si Ozzy dala ang tablet at marahil ay babalik din kapag nagutom. Ngunit nanatiling balisa si Dr. Kirani dahil hindi niya alam kung anong panganib ang maaaring kaharipan ng batang orangutan sa ligaw. Samantala, sa kagubatan, nahihirapan si Ozzy na maghanap ng pagkain ng mag-isa. Sanay siyang inaalagaan kaya hindi pa niya kayang mabuhay ng mag-isa sa ligaw. Nang mapansin ito ni Chance, tinulungan niya itong maghanap ng mga berry. Habang nakangiti, pabirong sinabi ni Chance na lason ang mga berry. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ito ni Ozzy ngunit agad ding niluwa. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa kagubatan, unti-unting natututo si Ozzy kung paano tumalon at mag-swing sa mga puno tulad ni Chance. Ngunit biglang nagkaproblema ng mapagkamala ni Ozzy na sanga ang buntot ng isang malaking sawa. Dahil sa takot, mabilis siyang kumapit sa isang baging at nag-swing palayo hanggang ligtas siyang nakalapag sa puno. Sa sumunod na tagpo, idinodokumento ni Ozzy ang kanyang paglalakbay bilang isang social media influencer at ibinabahagi ang kanyang mga karanasan online. Habang naglalakad sila ni Chance, natagpuan nila ang isang napakagandang talon at isang malinaw na batis. Pagdating nila sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, oras na para manatili si Chance sa lugar na iyon habang si Ozzy naman ay magpapatuloy ng mag-isa. Ngunit bago sila maghiwalay, nakarinig sila ng sigaw para sa tulong. Nang puntahan nila ito, nakita nila ang isang rhinoceros na may isang sungay na nagngangalang Hankos na nakalubog sa kumunoy. Agad na tumalon si Chance upang iligtas siya habang near-record naman ni Ozzy ang pangyayari at tinawag itong isang kabayanihan. Nang hindi kayanin ni Chance ng mag-isa, nakahanap si Ozzy ng malaking sanga at nagtulungan silang hilahin palabas si Hankos. Ikinwento ni Hankos na ilang araw na siyang naipit sa kumunoy. Labis siyang nagpasalamat at sinabing may utang na loob siya sa kanila habang malungkot ding ibinahaging siya na lamang ang natitirang uri ng kanyang lahi. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan dahil dumating muli ang mga ngaso na sumusunod kina Chance at Ozzy. Halos mahuli sila nito, ngunit tumulong si Hankos at tinakot ang mga ngaso gamit ang kanyang malaking katawan. Pagkatapos noon, hinikayat ni Ozzy sina Chance at Hankos na samahan siya sa pagpapatuloy ng paglalakbay upang hanapin ang kanyang mga magulang. Habang nagpapatuloy ang tatlo, dumating naman si Dr. Kirani at ang kanyang grupo sa batis matapos sundan ang lokasyon ni Ozzy mula sa kanyang mga video uploads. Sa kasamaang palad, hindi nila siya naabutan doon.
Nakakita si Kirani ng bala mula sa baril ng mga ngaso at lalo siyang nag-alala na baka nasa panganib si Ozzy. Dahil wala silang ibang paraan, naghintay sila sa susunod na post ni Ozzy upang matukoy muli ang kanyang lokasyon. Samantala, narating ni na Ozzy, Chance, at Hancock ang kanilang destinasyon. Labis na nasaktan si Ozzy nang makita niyang ang dating luntiang kagubatan na kanyang tahanan ay isa ng tuyot at wasak na lugar. Ipinaliwanag ni Chance na dati itong pinakamaganda at pinakamaluntian na bahagi ng isla at baka balang araw ay maging ganoon na rin ang buong isla. Determinado pa rin si Ozzy na maghanap, kaya nakaisip siya ng paraan. Nakakita siya ng isang parachute at ginamit nila ito upang lumipad sa ibabaw ng wasak na lupain. Kahit mahirap ang kanilang paglipad, nakarating pa rin sila ng ligtas. Habang naglalakad, naalala ni Ozzy ang masasayang alaala kasama ang kanyang mga magulang sa dati nilang tahanan. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa Grinzar upang malaman ang katotohanan, ngunit agad silang nakita ng mga gwardya at pinatulog gamit ang tranquilizer. Sa sumunod na eksena, nagising si Ozzy at emosyonal na muling nakapiling ang kanyang mga magulang. Nasa isang wildlife reserve pala sila na itinayo ni Mr. Palm at sinasabing ligtas para sa mga hayop. Ikinwento ng kanyang ama na hinanap nila siya matapos ang sunog, ngunit hindi nila siya makita. Nang mawala ang usok, natagpuan nila ang kanilang sarili sa reserve. Ikinwento rin ni Ozzy ang kanyang naging paglalakbay at kung paano siya natutong makipag-usap sa mga tao gamit ang isang device at naging influencer. Ipinakita rin sa kanya ng kanyang mga magulang ang lugar at nalaman niyang naroon na rin sina Chance at Hancock. Nagulat si Ozzy nang makitang may mga mandaragit tulad ng tigre at buwaya sa reserve ngunit mapayapa silang namumuhay kasama ng ibang hayop. Ipinakilala rin siya kay Smiley, isang buwaya at leader ng reserve, na nagsabing ligtas siya roon at bahagi na siya ng kanilang pamilya. Sinabi rin ni Smiley na lahat sila ay maaaring mamuhay bilang isang malaking pamilya dahil kay Mr. Palm. Ngunit kahit tila ligtas ang reserve, pakiramdam ni Ozzy ay para siyang nakakulong dahil paulit-ulit lamang ang kanilang ginagawa araw-araw habang may mga drone na nagbabantay sa kanila. Mas lalo pa siyang nainis nang mawala ng signal ang kanyang tablet kaya hindi na siya makakonekta sa kanyang mga taga-subaybay. Dahil dito, kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol sa pagkawasak ng kanilang tunay na tahanan at iginiit na kailangan nilang umalis sa reserve. Ngunit hindi naniwala ang kanyang mga magulang at ayaw nilang harapin ang katotohanan. Dahil dito, lalo lamang naging determinado si Ozzy na gumawa ng hakbang. Isang gabi, ibinahagi niya ang kanyang mga hinala kina Chance at Hancock at gumawa sila ng plano upang alamin ang katotohanan. Sinundan ni na Ozzy at Chance ang mga drone papunta sa isang lihim na bunker habang si Hancock naman ay humanap ng ibang daan papasok. Habang sinusuri nila ang lugar, aksidenteng napindot ni Ozzy ang isang button at may lumabas na video. Ipinakita nito ang pagkasira ng kanilang kagubatan at ibinunyag na bina-brainwash pala ang mga hayop sa reserve. Lumabas din ang katotohanang si Mr. Palm ay isang sakam na negosyante na pinuputol ang mga puno upang kumuha ng palm oil at plano pang palawakin ang kanyang proyekto, kabilang na ang rescue center ni Dr. Kirani. Desidido si Ozzy na ibunyag ito sa lahat ng hayop. Ngunit nang lumabas siya, hinarang siya ng kanyang mga magulang at ni Smiley. Dahil alam na ni Smiley ang kanyang natuklasan, ikinulong niya si Ozzy upang maitago ang kanyang sikreto. Nang ipagtanggol siya ng kanyang mga magulang, ikinulong din sila at pinuno ng tubig ang selda upang lunurin sila. Nawalan ng pag-asa si Ozzy at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang dapat na lamang siyang nagpasalamat dahil muli silang nagkasama. Ngunit sa tamang oras, dumating si Hancock at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagsira sa kulungan. Matapos nito, sinuportahan na ng mga magulang ni Ozzy ang kanyang desisyon na ilantad si Smiley. Ngunit bago pa man iyon, nagsinungaling si Smiley sa ibang mga hayop at sinabing namatay sina Ozzy habang sinusubukang tumakas. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ozzy at gamit ang kanyang tablet ay ipinakita ang katotohanan. Inilabas niya ang ebidensya tungkol sa pagkakalbo ng kagubatan at ang kasalanan ni Smiley. Hinikayat niya ang lahat ng hayop na ipaglaban at bawiin ang kanilang tahanan. Dahil sa galit, inatake ni Smiley si Ozzy ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Sa matinding labanan, nasugatan ang ama ni Ozzy ngunit nagawa nitong durugan si Smiley gamit ang malaking tipak ng semento. Sa kaguluhan, nabasag ang bahagi ng pader at nagkaroon ng daan para makatakas si Ozzy. Habang tumatakas, nakasakay si Ozzy sa isang dumadaang truck at nakakuha ng signal sa kanyang tablet. Ngunit muling dumating si Smiley upang habulin siya.
Mabuti na lamang at nakatakas siya at nakapagpadala ng SOS message kina Dr. Kirani. Hindi nagtagal, muli siyang natagpuan ni Smiley sa isa pang pasilidad at halos mapatay siya matapos nguyain ang kanyang tablet. Sa kabutihang palad, dumating si Hankas upang iligtas siya habang si Chance naman ay tumulong gamit ang isang drone. Sama-sama silang nakatakas muli. Sa labas, nakalabas na rin ang mga nakakulong na hayop at muling nakasama ni Ozzy ang kanyang mga magulang. Ngunit dumating ang mga tauhan ni Mr. Palm at tinutukan sila ng mga baril at drone. Sa tamang oras, dumating sina Dr. Kirani at ang rescue team upang tulungan sila. Binigyan nila si Ozzy ng tablet at agad siyang nag-live broadcast upang ibunyag sa buong mundo ang katotohanan tungkol sa Green Czar at sa pagkasira ng kanilang isla. Mabilis na naging viral ang video kaya napilitan si Mr. Palm na patigilan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Ozzy si Dr. Kirani sa kanyang tunay na mga magulang. Nang gabing iyon, nagbigay si Ozzy ng makapangyarihang mensahe laban sa pagkakalbo ng kagubatan. Dahil dito, naging simbolo siya ng pag-asa at inspirasyon sa buong mundo. Sa huli, humingi ng paumanhin si Mr. Palm at nangakong hindi nasisira ng kagubatan ang kanyang organisasyon at magiging makakalikasan na ito. Sa wakas, namuhay ng mapayapa sina Ozzy, ang kanyang pamilya, at kanilang mga kaibigan nang hindi na natatakot na mawala muli ang kanilang tahanan.